Bilang paglilinaw po para sa ating mga kababayang Pilipino, no? Ang atin pong tinapos ngayong araw na ito, kung tawagin namin under the rules, is sufficiency in form. Ibig sabihin, dapat ang impeachment complaint signed ng complainant, verified based on personal knowledge and authentic records, may endorsement, resolution of endorsement ng member of the House. And with all these considerations, pinagtibay po ng boto ng mga miyembro ng Justice Committee na ang De Jesus complaint ay sufficient in form at ganun din ang Masa et al. Complaint ay sufficient din in form. No? Bukas po, tatalakayin naman ang sufficiency in substance. Pag sinabi po nating substance, dapat yun pong mga isinulat nila doon na pagkakamali ng impeachable official. They must constitute the offense, which is the ground for impeachment. The recital of facts must constitute the offense determinative of the jurisdiction of the Justice Committee. Hindi po sapat na nakasaad doon yung mga pagkakamali. Ang tanong, ito bang pagkakamaling ito ho ba ay impeachable offense? I hope I made it clear, no? At kagaya po ng nangyari kanina, bukas, pagkatapos pong talakayin ang sufficiency in substance, ang offense ba ay impeachable offense? Sapat ba ito para mag-constitute ng ground for impeachment? Boboto pong muli ang mga miyembro ng Justice Committee kung ang De Jesus complaint ay sufficient in substance at kung ang Masa et al. Complaint ay sufficient in substance. Again, kagaya po ng sinabi namin kanina, ito po'y preliminary matters of the entire proceeding of impeachment. And in determining form and substance, we are supposed to confine. Ang tututukan lang po namin ay kung ano ang nakasulat at nakikita namin sa impeachment complaint. We are not supposed to go beyond. Bawal pa po kaming makinig ng mga ebidensya to prove the allegations in the complaint. That will happen after these complaints pass the standards of form and substance. Sandali po for the guidance ng ating mga sumusubaybay sa atin, no? Mayroon pong 5 steps ang proceeding sa Justice Committee. 1, determination of sufficiency in form. Natapos na po yan ngayon. Bukas, uumpisahan po ang sufficiency in substance. No? On the assumption that the complaints will be declared both sufficient in form and substance, pupunta po tayo sa step 3. Bibigyan na ng notice ng Justice Committee ang respondent to file an answer. And even the complainants and the witnesses will be asked to submit their respective pleadings as well as evidences. Kung may mga affidavits and counter-affidavits, dapat po panumpaan before the Justice Committee. No? Kapag kumpleto na po ito, kung tawagin po namin to responsive pleadings, kapag kumpleto na yan, we will determine if there is sufficient basis that supports the impeachment complaint. Now, if the answer is yes, we proceed to step 4. Yung step 4 po, ito na po yung hearing proper. Papa-attendin na po natin ang complainant, iimbitahan ang complainant, ang witnesses, and even the respondent. Again, as to your question, paano kung hindi dumating yung respondent? It is his prerogative. Yun pong presence during the hearing, it's part of due process. Kung hindi siya darating, it only means that he is waiving his right to be present during the hearing. After the hearing proper, we proceed to step 5. That is the last step. We determine whether or not there is probable cause that supports the impeachment complaint. Whatever is the decision of the Justice Committee on the existence of probable cause, dapat po isulat namin yan sa committee report. And the committee report will be forwarded to the plenary for the approval of at least 1/3 of all the members of the House. If it will be approved by at least 1/3, that should be transmitted to the Senate for trial.
Alright mga kababayan, so magbigay tayo ng reaction video and also personal opinion natin dito sa naging press conference no ng House of Representative patungkol nga po dito sa usapin ng impeachment no. So kapag naririnig kasi natin ang salitang impeachment mga kababayan, madalas ang unang pumapasok sa isip natin ay politika no, away ng mga partido o kapangyarihan. Pero kung titignan natin ng mas malalim yung impeachment, ito ay hindi lamang po no sa tungkol sa pagtanggal sa isang opisyal. Ito ay isang pagsubok kung gumagana ba talaga ang ating demokrasya. Pero dito sa napakinggan natin ngayong araw na ito ay short clip lamang po ng kabuoang naging press conference nila no. Parang itong 5 na steps na binanggit nitong si Attorney Luistro no na 5 daw yung pagdadaanan no bago talaga maipasa yan dun sa Senado para sa trial. Parang itong mga to ay hindi napagdaanan nung panahon ng unang impeachment ni VP Sara Duterte no. So dito mapapansin natin na parang nung panahon na ah, pa-impeach sila kay Vice President Sara Duterte ay napakabilis no. Pero dito ngayon na humaharap din po sa impeachment complaint etong ating Pangulo na si Bongbong Marcos ay tila napakarami po ng pagdadaanan. Kaya nga sabi ng isa dito sa mga nagsasalita ay hindi ganun kadali no, marami pang pagdadaanan. Actually itong natapos kanina ay ano pa lang to kumbaga round 1 no. Meron pang round 2, round 3, round 4, round 5 no. Kaya nasabi nito na may preliminary chururut ba itong nangyayaring impeachment complaint nga laban dito sa ating pangulo. So, bigyan natin ng bigyan ko muna kayo ng core analysis about dito sa impeachment. So, ano ba ang ibig sabihin ng impeachment, no? Ang impeachment ay isang constitutional mechanism para panagutin ng mga opisyal na may mataas na posisyon na kapag sila ay lumabag sa batas o sa tiwala ng taong bayan, ay maaaring grounds yan for impeachment. Ayun yung mga pagnanakaw sa kaban ng bayan, public betrayal, 'di ba? Yung mga graft and corruption. Yan, isa yan sa mga tinitignan na magiging grounds for impeachment. At hindi ito simpleng pag-alis lang, kundi isang proseso na naglalayong ipakita na walang sino man ang hihigit sa batas. So, no one is above the law mga kababayan. So, bakit mahalaga ito sa ating lipunan? So, sa educational value ay ipinapakita na ang impeachment ah, ang kapangyarihan ay may limitasyon, no? Ang mga leader ay hindi absolute rulers. Sila ay accountable din sa kanilang mga nagawang pagkakasala. At sa transformative value naman, kapag nakikita ng mamamayan na gumagana ang proseso, syempre lumalakas ang tiwala sa institusyon kapag hindi no lumalabas ang kahinaan ng sistema na nagiging panawagan para sa reforma. So ano ba yung maituturo nito sa mga mamamayan, no? So, ang demokrasya ay hindi spectator sport, no? Ang impeachment ay paalala na ang boses ng tao sa pamamagitan ng kanilang mga kinatawan ay may kakayanang magtanggal no ng tiwaling opisyal. Kagaya nga po dito sa House of Representative, may mga congressman po tayo diyan, no? Sa bawat distrito natin ay may mga representante tayo diyan. So sila yung kumakatawan sa boses ng taong bayan. Pero sa kabilang banda mga kababayan, in reality, hindi naman tayo talaga pinupuntahan ng ating mga congressman eh. 'Di ba? Sino ba naka-experience sa inyo na pumunta ang congressman sa inyo at i-meeting kayo tapos kausapin kayo about dito sa kanilang magiging plano. So dapat ganun din sana no na bisitahin yung kanilang mga distrito at magkaroon ng General Assembly or meeting para nang sa ganun ay mapulusuhan yung taong bayan o yung nasasakupan man lang nila para makapagbigay no ng kanilang suwestyon, kanilang mga saloobin patungkol sa isyong panglipunan lalo na itong usaping impeachment para hindi lang sila yung nagde-decide sa kanilang sarili no at laging sinasabi na ito ay boses ng taong bayan. So paano mo masasabing boses ng taong bayan kung hindi mo isinangguni yan dun sa mga tao
na nasasakupan mo. Like for example sa aming distrito, hindi naman ganyan ang congressman namin na pupunta doon at makikipag-usap sa amin, 'no, para hingiin yung aming, tugon patungkol dito sa, issue na 'to. So wala, sila lang naman nagdedesisyon niyan. Parang sila yung nagre-represent pero in reality wala naman talaga silang, ah sinasabi sa taong bayan o sa nasasakupan nila na, "O ganito ha, ganito yung nangyayari. So anong plano ninyo? Pagbobotohan ba natin? Pipirma ba tayo sa impeachment na 'to dahil ganito, ganyan, ganyan?" Wala, 'no? Base sa akin, sa aking experience. So hindi ko naman nilalahat. Hindi ko alam kung ang mga congressman niyo ay gano'n sa inyo, kung, gano'n ba makipag-usap sa inyo, ki-keep in touch ba sa inyo sa mga ganitong mahalagang usapin sa lipunan. So, hindi ko alam pero based on my experience wala naman ako naranasan na ganyan, na kinausap kami or naging kabahagi kami 'no ng, issue na ito. Basta magugulat na lang kami may representative kami diyaan na pumirma at sumasang-ayon sa mga ganitong bagay at ginagamit yung salitang taong bayan. Kaya doon ako nalilito mga kababayan 'no. So sa, ah impeachment po 'no, ay parang ano 'yan, stress test 'no, ng ating, gobyerno. Kapag gumana ito ng tama, ipinapakita nga na may check and balances. Kapag hindi, ipinapakita kung saan dapat ayusin ang, sistema. So dito sa ginawa nilang impeachment mga kababayan kay VP Sara Duterte, kaya nga po, ayan po ay, ang unconstitutional kasi parang hindi nga sila dumaan sa tamang proseso. So siguro this time, para hindi na maulit yung mga gano'ng bagay, dadaan na talaga sila sa tamang proseso. So imagine kung nakalusot tong impeachment ni VP Sara Duterte 'no, ano na lang yung mangyayari 'no, parang gano'n-gano'n na lang pala yung, magiging, pagpapatalsik o alis sa puwesto ng iilang opisyal na hindi align doon sa, kanilang, kagustuhan. Kasi ito talaga ay, nagagamit din 'no, bilang political weapon kaya mahalaga ang critical thinking ng publiko. Kaya nga yun yung sinasabi ko na dapat ang mga, congressman 'no, ang mga representative ng ating mga distrito, ang ating mga lugar ay tinatanong din talaga yung publiko at hindi yung sila yung basta-basta magde-decide ng, desisyon nila. So, kung tutuusin ang impeachment ay hindi lang, kuwento 'no, ng isang opisyal na natanggal o matatanggal. Ito ay kuwento ng, isang bansa na sinusubok kung kaya ba nitong ipatupad ang prinsipyo ng hustisya sa pamamagitan ng, pananagutan. So, kaya ang tanong 'no, ang tanong natin, tayo ba bilang mamamayan ay handang bantayan at ipaglaban ang prosesong ito para sa kinabukasan ng ating demokrasya? So i-comment niyo 'yan mga kababayan diyan sa comment section natin at, talakayin natin yung mga susunod pang update 'no, at dapat talaga tayo ay makibahagi dito sa usaping, panglipunan na 'to lalo na kapakanan din po natin mga kababayan ang nakasalalay dito. At, marami pa tayong issue na dapat pag-usapan natin, hindi pa tayo tapos sa flood control scandal mga kababayan at ngayon may panibagong issue na naman ano. So wag nating kakalimutan yung mga kababayan dahil hindi pa tayo nabibigyan ng tunay na hustisya dito sa paggamit ng maanomalyang paggamit sa flood control project. So again, maraming maraming salamat at kung gusto niyo panoorin yung kabuuang video ay maaari niyong bisitahin yung House of Representatives 'no. Doon niyo mapapanood yung nangyaring hearing, kanilang talakayan, mga mosyon. So doon niyo mapapanood 'yan mga kababayan. So again, maraming maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat.